Ay, nako. Ginabi na ako. Si Celia naman kasi, sinabi ng tama na ang dalawang sasyon ng Mahjong. Isa pa ng isa pa. Boba naman maglaro. Di bale. Ang laki naman ang napanalunan ko sa kanya. Mawalang galang na. May nagawa ka bang pagkakasala sa iba? Aba, pali ko sa'yo. Dagong to. Diyan ka na nga. Uulitin ko. May nagawa ka bang pagkakasala sa iba? Hoy! Sira ulong lasi! Hindi dito ang tanggapan ng nantal! Umalis ka sa harapan ko! Sa huling pagkakataon, tatanungin kita. May nagawa ka bang pagkakasala sa iba? Aba talaga hindi mo ako titigilan ha? Eto sa'yo! Oras na ng paniningil. Kung hindi nga lang sa ganda ng kapaligiran dito, binenta ko ng bahay ko. Ang hirap mag-jogging sa maalikabok na kalsada. At hindi tas ang bibig mo. Nakakahiya sa mga kapitbahay mo. Mamaya akalain nila nilalait mong lugar ninyo. Totoo lang yung sinasabi ko, Ada. Huwag kang padamyo dyan. Hindi na bagay sa edad mong 50. Pakialam ba nila sa sinasabi ko? Totoo lang naman yon. Naku! Ang lansa naman ng hangin. May nagtapo na naman siguro ng patay na hayop. Mukhang hinalangaw na din. Silipin mo nga, Ada, kung ano yan. At nang masabi natin kay Mang Reden. Ay! Ay! Dahil ang patay na nagpapaypay! Ay! Ay, lintik ka, Ada! Anong bigla kang tumitili? Ate, may patay! Natural, patay yan! Nilalangaw nga eh! Arte-arte nito! Hayop lang naman! Ay! Patay! Ay, mga kapitbahay! May patay! Tawagin niyo si Mang Reden! Naku! May nabiktima na naman ang ginusta! Sinasabing kumakalat-kalat ang dinusta sa kabilugan ng buwan. Nakasuot ng kupas na maong, nakaputing pang itaas, at nakasuot ng malaking sombrero ng magsasaka. Magtatanong ng, may nagawa ka bang pagkakasala sa iba? 3 beses yung uulitin ng dinusta. At sa ikatlong pagkakataon, magbabagong ano iyon at hihigitin ang dila at puputulan ng bias ang biktima sa pamamagitan ng paghiklap hanggang sa kumalasyon sa katawan. Lolo, may nakita po akong bukit ng mga flowers sa harap ng bahay. Bouquet of flowers, apo. Ang gaganda ng mga pulang rosas, ano? Opo, binili niyo po para sa birthday ni Lola? Hindi ko ito pinili. Nakuha mo nga sa may harap ng bahay, di ba? Pero tama ka, na para ito sa lola mo. Hindi nga lang para sa birthday. Araw ng kamatayan ng lola mo ngayon. Pagbati mula sa bahay namin sa Nagcarlan, Laguna. Araw ngayon ng Sabado at bukas ay Linggo na ng palaspas. Mula Makati ay bumiyahe kami pauwi ng probinsya para magbakasyon at lumayo sa ingay ng syudad. Nang makuha ng apo ko na si Tara ang bouquet ng mga rosas, naisipan kong sumulat sa inyo at ibahagi ang karanasan ng aking asawa na si Ria, na may kinalaman sa aswang noong kabataan niya. Dear Madam Venus at sa bumubuo ng Aswang Diaries, ako po si Arturo. Tawagin mo na lang akong Art. Isa akong consultant sa isang major university sa Maynila. Nagkakilala kami ng aking asawa na si Ria sa isang chapel service na aking dinaluhan. Hindi naging madali ang aking panliligaw sa kanya. Dahil nang magkakilala kami,
Nangungulila pa siya sa isang tao na kanyang pinakatatangi. Pero di naglaon, natutunan din naman niya akong mahalin at bigyan ng puwang sa kanyang puso. Nagsimula ang lahat nang matanggal bilang guro ang aking asawa na si Ria. Grabe ka, Ria. Hindi ko akalain na lalabanan mo ang principal. Nakakaawa kasi yung bata. Nag-iisa. Samantalang yung mga kalaban niya, ang dami. Kitang-kita ng pinagtutulungan na siya, ayaw pa maniwala ni principal. Kasi masyado lang daw sensitive si Leo at nagbibiro lang daw sina MJ, Maven at Julina. Away bata lang naman yun. Pinabayaan mo na sana. Lilipas din ng ganon. Clinton, sa pambubuli, walang puwang ang salitang lilipas. Hanggat trip ng nambubuli, nabulihin yung biktima niya, di yung titigil. Kapag naman kinausap ang mga ganon, titigil na. Wala kang alam sa bullying, ano? Walang simple sa bullying. Kausap? Ha! Ginawa ko yun! Ayun! Lalong lumala ang pambubuli. Dapat talaga sa simula pa lang, ipinatawag na agad ang mga magulang eh. Pero ayaw ni principal. Sumunod ka na lang sana. Ay, hindi ako susunod sa mali. Walang kwentang lisensya ko bilang maestra kung ipipikit ko mata ko dahil lang sa sinabi ng principal. Ay nako, tingnan mo tuloy kung saan ka dinala. Ang pagiging bayani mo. Kita mo ang pamangkin ni principal ang kinanti mo. Nandito na to eh. Di ko pinagsisisihan na pinagtanggol kong batang yon laban sa mga bully niya na anak mayaman at pamangkin ni principal. Ha! Hatawin ko pa ng baseball bat ang pinagmamalaki nilang padyero, makita nila. Grabe ka talagang magalit, no? Nakakatakot. Buti na lang close tayo. Oo, grabe talaga ako magalit sa mga sinungaling at mapang-api. Nakakagigil ang mga ganun. Matanong ko lang, ano nang balak mo ngayon? Ano pa nga ba, edi uuwi sa probinsya kay Inang. Ihahatid na kita. Nag-aalala ako sa'yo eh. Sus, makasabi nag-aalala siya sa akin. Okay lang ako. Malungkot ako na sinipa ako pero masaya ako. Dahil nagawa ko din na mapatalsik yung bully na si MJ. Buti na lang talaga nakinig yung district supervisor sa akin. Pumayag ka na. Kesa naman mag-commute ka. Sige, tatanggapin kong alok mo. Convenient eh. Tsaka, makakapagkwentuhan tayo habang nagbibiyahe. May iwasan na antukin ka. Naalala mo na naman ang aksidente ko. Uy! Alas panawan ako ng ulirat nang makatanggap ako ng tawag sa telepono ha na nasa ospital ka daw dahil nasaksak ka gawa ng away sa kalsada. Ayoko nang maulit yun. Hindi na po, ma'am. Pangako. Baka ma'am ka sa akin. Hindi na ako guro. Kaya ikaw po, sir na head teacher Trina, Oh, ano ako? manatili kang maayos na guro. Tama yung ginagawa mo. Hindi ka war freak na tulad ko. Pero huwag mong kalilimutan ipagtanggol ha, yung mga mahihinang estudyante mo. Pangako. Goods. Nangangako din ako na gagawin ko ang lahat para mapabalik ka. Hintay ka lang. Gagapangin ko. May 2 buwan naman na mahigit ang summer vacation. Salamat, pero wag na. Magugulo ka lang. Isa pa, baka message to sa akin ng panahon na hindi bagay sa pagtuturo Amazon ng tulad ko. Sira. Saan na bang nanay mo ngayon? Nasa tiyahin ko daw doon kay Tia Ditas. Sumulat to sa kanya eh kasi walang kasama sa bahay. Saan ba yung sa tita mo? Teka, nasa sulat ni Inang yun eh. Sandali ah. Oh, eto. Eto oh. Tita at inang mo itong nasa picture? Oo, bakit? Ito si Inang. At ito naman si Tia Ditas na ate niya. Tingnan mo nga naman ano. Ang liit talaga ng mundo. Naging teacher ko yung si Ma'am Ada. Pero bigla na lang siyang nawala. Basta ang sinabi na lang sa amin ay lumipat na siya. Nagkaroon ng problema si Inang noon pero di naman niya sinabi sa akin. Siguro dahil bata pa ako noon.
Pinagdikit talaga tayong dalawa ng panahon. Ha? Ano sinasabi mo dyan? Itong tiya Ada mo, kalugar namin ang bahay niya. Ang mga susunod na detalye ng mga pangyayari at salaysay ay mula sa kwento ng aking asawa at sa mismong mga pahina ng diary na ipinabasa niya sa akin. Isang diary na pag-aari ng isang lalaki na itatago ko sa pangalang Jared. Hayaan niyong dalhin tayo ni Jared at ni Rhea sa isang karanasan na di pangkaraniwan at kung paano nilang hinarap yun at talampasan ang mga pagsubok. Pasensya ka na. Sige, kain muna tayo. Inang buhay naman ito! Gago pala kayo eh! Wala akong pakialam sa dahilan ninyo. Nahihilo pala yung airpods ninyo. Dapat dinala nyo sa ospital. Mga bobo! Nakabangga kayo oh! Ano ngayon? Ha? Kakasaka? Bumaba ka dito! Patitikimin kita! Clinton! Naku po! Clinton! Tama na! Wala ka pala eh! Tatakbo-takbo ka ngayon? Gunggong! Buwag! Clinton! Tama na sabi! Ano ba? Yes, ma'am. Sorry na. Parang hindi ikaw yung Clinton na nakilala ko, ha? Mag-ingat ka naman. Ayoko maulit na napahama ka sa kalsada. Yes po. Oh, huwag ka nang malungkot. Promise. Lalamigyan ko na ang ulo ko. Madami na palang bahay dito. Oo. Magaling ang developer ng lugar. May hasyenda pa nga sa dulo nito eh. Hacienda? Oo. Gusto mong bilhin yun ng mga magulang ko pero huling tanong namin, may nakabili na daw. Sayang naman, no? Pero maganda naman ang nabili namin na property. Kalinya lang din ng hasyenda. May malawak na solar at hardin sa likod. Mga hapon daw nakatira doon dati. Oh, nandito na tayo sa bahay ni Aling Ditas. Ayos din ang bahay ni tita. May pool sa harapan. Sabi na eh, si Clinton lang dumating. Kumusta ka na, iho? Ayos naman po ako, Aling Ditas. Kayo po? Nako, ano bang aling ditas? Tita Ditas nang itawag mo sa akin. Kung may anak lang akong babae, abay, hindi ko mamasamain na maging manugang kita. Ay, may kasama ka pala. Hello, Iha. Hello po. Kumusta po kayo? Girlfriend mo, Clinton? Magaling kang pumili. Talaga po ba? Tiya, di niyo po ba ako nakikilala? Nagkita na ba tayo, Iha? Nakakaya naman na hindi ko matandaan ang magandang bata na kagaya mo. Ada, tingnan mo nga itong kasama ni Clinton. Baka natatandaan mo. Ano po kasi Nalintikan na tayo. Lagot! Ano yon? Ria? Ria? Yung anak mo na si Ria? Itong babaeng to? Tia Ditas, kumusta po? Kumusta ka dyan? Talagang nag-enjoy ka na lokohin ako, no? Aling Ditas. Ay, mali. Tita Ditas na maganda. Ang fine lines niyo po. Chill lang. Hindi naman po gusto ni Rhea na lukuhin kayo. Nagkaipitan lang. Dahil nakiusap itong si Clinton, palalampasin kita ngayon, Ria. Salamat po, Tia. O ano? Hindi ka pa bababa dyan, kamahalan? Gusto mo pang ipagbukas kita ng pintuan? Bababa na po. Clinton,
Bakit? Teka lang, ipagbubukas kita ng pinto. Huwag na. High blood mo na si Tia, oh. Bakit ba? Sasakyan ko naman ito. Puro kakalokohan talaga. At talaga namang nagpabukas pa ng pinto ang prinsesa. Mano po, Inang? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Masaya ako na nakauwi ka ng ligtas. Inuna mo pa talaga na manuhan niyang ina mo? Eh, ako tong mas malapit. May kabastusang angkin itong anak mo, Ada. Mano po, Tia Ditas. Mano po, Tia Ditas. Hay nako! Bisohan mo ako! Nakakatanda ang pagmamano! Sa susunod, ha? Aralin mo ng konti kung paano maging sosyal. Syanang-syana ka pa din, Ria. Ma'am Ada, kumusta po kayo? Clinton, awa ng Diyos, naging maayos naman ako. Salamat sa pangungumusta. Magkakilala kayo, Inang? Naging teacher namin sa Ma'am Ada sa community noon. Favorite ko nga siya eh. Wow, Inang! Ang galing naman. Alam niyo po ba, teacher na din si Clinton. Head teacher 3 na po yan. Siya nga. Maganda yan. Maganda at lumaki ka ng ayos, Clinton. Masaya ako para sa'yo. Oo naman po ma'am. Idol ko po kayo eh. Clinton, papasok ka ba sa loob? Magpapahanda ako ng merienda. Balik na lang po ako. Baka po hinihintay na ako ni na mama. Ganun ba? O siya sige. Ikumusta mo na lang ako kay Araceli, ha? Opo. Tia, kita na lang tayo. Sige. Salamat sa paghahatid. Basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Tayo na sa bahay. Bueno. Ano at napadpad ka dito, Ria? Sabi nitong ina mo, may magandang trabaho ka daw bilang teacher. Anong nangyari? Ang totoo po kasi, Tia, naalis po ako. Ano? Hindi po kasi kami nagkasundo ng principal tungkol sa bullying. Ayaw niya pong i-address ang bullying na nangyayari dahil malalaman ng mga tao na may nangyayari ng ganun sa eskwelahan namin. At nagpakabayani ka, tulad nitong ina mo nung kabataan niya. At nilabanan mo ang principal? Hindi ko po kasi matiis na magsawalang kibo na lang. Kawawa po yung bata. Ineng, sa totoong mundo, hindi masama ang maging mabuti. Pero, binabaril sa monumento ang mga bayani. Anong balak mo ngayon? Buti itong ina mo, pensyonada na. Eh ikaw, ilang taon ka na nga ba? 30 po. Bata ka pa. Sayang ang panahon. Maghahanap po ako ng trabaho. Good luck sa'yo. Nandito ka na rin lang. Maaari kang dito na muna tumuli sa akin para may makasama din kami ng ina mo. Salamat po, Tia. Nakausap ko ang mga nakatira doon sa hacienda. Sabi ni Nolan, naghahanap sila ng katiwala sa bahay nila. Baka gusto mo, Ria. Ate, bakit naman doon pa? Kay bago-bago pa lang ng anak ko dito. Oh, sabi mo, wag akong manghusga. Eh bakit ngayong inaalok ko ng trabaho ang anak mo? Bakit parang takot ka? Ate, 2 lalaking namamahay doon. Ay ano naman? Dadalawa nga lang sila ni Clinton sa sasakyan. Napahamak ba yan? O ano, Ria? Magandang offer nila. Ano daw po ang trabaho ko dun? Katiwala. Kanang kamay ni Nolan. Patatakbuhin mo lang ang bahay niya. Mayordoma, parang ganon. Anak, pwede ka namang tumanggi. Kaya naman tayong tustusan ng pension ko. Pero mali pa din po na tuluyang sumandala ako sa inyo. 30 na po ako. Dapat po sa puntong ito, inaani na ninyo investment niyo sa akin. Anak, hindi naman ako naniningil.
Iwan ko muna kayong mag-ina dyan. Titingnan ko kung sinong nasa gate. Hayaan nyo na lang ako, inang. Mag-iingat naman ako eh. Kapag po nahalata ako na delikato, titigil po ako. Ada, nandito si Mang Riden. May sasabihin daw. Magandang gabi sa iyo, Ada. May bisita pala kayo. Pamangkin ko yan, anak ni Ada. Dito muna siya sa amin. O baka maging permanente ding residente, hindi ko pa alam. Ganun ba? Magandang gabi sa iyo, Iya. Ako si Mang Reden. Pansamantalang tumitingin sa mga bagay-bagay dito. Ako po si Ria. Hindi ko na patatagalin ang pakay ko ditas. Nagbabahay-bahay ako para magpaalala na maging maingat ang lahat. Hindi pa din namin natutukoy kung sino ang may gawa sa karumaldumal na sinapit noong si Petra. Hindi ako natutuwa sa nangyari kay Aling Petra. Pero, dapat lang sa kanya yun. Ate, ano namang salita yan? Bakit? Totoo naman. Sobra niyang hayupin ang apo niya na anak sa pagkadalaga ng stepdaughter niya. Laging tadtad ng pasayong bata. Suga pa pa sa sugal. Kung makapanggipit sa mga pautang niya ng 5-6, ay, grabe! Sa totoo lang, ganyan din ang opinyon ng karamihan. Pero isa pang pinoproblema namin ay ang problema ng nakawan. Nakawan na naman! Ano ba yan? Tumawag na kaya tayo ng pulis? At anong isusumbong natin? Na mga hayop na maiitim na may kamay ng tao ang nagnanakaw? Ano na naman yon? Hapon, April 8, 1980. Martes. Puno ng pighati ang pahina ng talaan ni Jared. Ramdam niya na nagbalik na sa lugar nila ang tao na labis niyang kinamumuhian. Panay ang tanong niya tungkol sa pagpapatawad. Kung paano niya iyong gagawin. Gayong punong-puno siya ng galit sa taong umapi at ng hayop sa kanya. Tanging ang kanyang talaan at ang kanyang tiyuhing sinolan ang kanyang napagsasabihan ng kanyang sama ng loob. Saan ako nakarating? Ito ba yung hasyenda? Ang laki naman! Ay! Ano yun? Parang gusto nang wasakin ng bahay Anong... Kalabaw ba yun? Kawawa naman ang mga gamit. Bukas pa tong gate na to. Bukas nga. Miss, may kailangan ka ba? Ay! Naku! Sorry po. Ano po kasi may hayop po yata nakatuloy dun sa malaking bahay. Sa tingin ko po ay kalabaw. Sa bahay namin? Bahay niyo po pala ito? Hayo na naman! Baka nakatakas lang ang aso namin. Malaki po ba na itim ang aso niyo? Akala ko po kasi may kalabaw eh. Oo, matipunong kalabaho. Ako, baka maubos pong gamit niyo. May tao naman doon. Yata? Yata po? Sir Nolan, sorry po. Umalis lang po ako saglit. Inaasahan ko nang lalabas ka. Naibalita sa akin ni Ditas. May nagbalik ang kababata mo galing Maynila. Opo. Nangumusta lang ako saglit. Ang laki na po ng ipinagbago niya. Nakakatuwa naman. Matured na siya at hindi na pilyo. Pasensya na po, sir. Titunulan na lang. Hindi mo kailangan na maging masyadong formal. Pero, huwag ka nang uulit. Kailangan kita dito sa bahay. Opo. Hindi na po. Pasok na po ako sa loob.
Sino ka nga pala? Parang ngayon lang kita nakita dito. Ako po si Ria. Anak po ako ni Ada. Ah, si Ma'am Ada. Mabait yung teacher na yun eh. Ria. Ria? Ah, yung pamangkin ni Ditas. Ako si Nolan. At yung nakita mo na kapapasok lang ay si Ayla. Nabanggit ba niya ang alokong trabaho? Opo. Oh, ano? Pahit ka ba? Nag-iisip pa po ako eh. Nag-aalala po ako na baka hindi ko magampanan ng ayos ang trabaho ko. Madali lang naman ang magiging trabaho mo eh. Sisiguraduhin mo lang na tumatakbong maayos ang lahat sa selda. Isa lang pakiusap ko kung sakaling tatangkapin mo ang trabaho. Ano po? Huwag kang magpapaabot ng gabi sa selda. Lalo at walang buwan. Bakit naman po? Abay, mahirap maglakad. Wala pa tayong poste ng ilaw dito. Kakabitan pa lang. April 9, 1980. Gabi ng Miyerkules. Takot si Jared. Dinig niya ang pagbigay ng babala ni Mang Reden tungkol sa aswang. Mga babala na layuan ng hasyenda na nasa dulo ng kabahayan. At ang babaeng maganda na may maamong mukha na nakita niya mula sa bintana ng kanyang silid ay hindi na bumalik. Jared, maglalabas ka? Anong balak mo? Ugatan ka dito sa loob ng silid mo? Para saan pa? Wala din naman po naghahanap sa akin. Bakit pa tayo bumalik dito kung ganon? Para sa ang pag-therapy mo kung hindi mo susundin ang mga payo sa'yo? Tito Nolan, tingnan niyo nga ako. Normal ba akong tao? Hindi, di ba? Isa akong halimaw. Ang nakikita ko sa'yo ay ang nanay mo. At ang kuya ko. Wala akong nakikita ng halimaw. Ang tanging nasa harapan ko ay ang pamangkin ko na si Jared. Sa ngayon, wala. Pero sa muling pagbilog ng buwan, maghahanap na naman ako ng makasalanan. Nang nangaapi ng mahihina. Pero hindi ko maparusahan ang hayop na gumago sa akin. Nung mga bata pa kami. Darating din ang panahon niya, Jared. Pero sa ngayon, mabuhay ka ng normal. Paano pa? Narinig niyo naman ang sinabi ni Ayla, diba? Nagbago na siya. Nagbago ng hayop. Hayop! Jared, hindi ba't mas mabuti na yon? Wala nang masasaktan. Alam ko po. Alam ko. Pero galit na galit ako. Gusto ko pong makaganti. Bakit siya lang ang masaya? Bakit ako lang naiwan na ganito? Clinton! Napadalaw ka, gabi na. Galing kami sa pagroronda. Tinutulungan ko si Ninong. Oy, Clinton. Talaga namang puspusan ka sa pagtulong kay Mang Reden. Buti't pinapayagan ka ng mga magulang mo. Opo. Hindi ko pumapabayaan si Ninong na trabahuhin ang lahat. Ngayon na may kakalat-kalat daw na dinusta at nagkakaroon ng nakawan ng mga mahahalagang bagay. Dapat lahat po ay magtulungan. Nakakahaga ang pagiging responsable mo, iho. Madami sa mga nasa edad mo, utak bata pa. Pero ikaw, ubod ng swerte ng mapapangasawa mo. Hindi naman po. May kapilyuhan din akong angkin noong kabataan ko. Lahat naman tayo, di ba? O siya, maiwan ko na kayo dyan. Magbababad pa ako ng pipido sa mukha. May nakakita daw sa iyo na nanggaling ka sa hasyenda. Napagawi lang. Tumakbo ko ng konti para pawisan. Inalo ka daw ni Mang Nolan ng trabaho? Pinag-iisipan ko pa eh. Hindi mo ba itatanong kung paano ko nabalitaan? Dalawa lang naman ang pwedeng magsabi sa'yo. Si Tia Ditas na ka-close mo at yung Ayla na doon nagtatrabaho.
Kung kailangan mo talaga ng trabaho, pwede ka sa amin. May maliit kaming trading business. Gagawin kitang sekretary doon. Salamat, pero hayaan mong pag-isipan ko na muna. Hindi magandang balita sa mga bagong salta na yun. Bakit naman? May nakapagbulong sa amin na may pamangkin niyang si Mang Nolan na nagkukulong lang sa loob ng asyenda. O ano namang masama dun? Rhea, nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Hindi kita maintindihan. Sa mga nagro-rondang tanod lang ito at sa mga kalapit ni Ninong Reden. Pero hinihinalang aswang ang pamangkin na yun. Isa pa, hinihinala din ng mga taga rito na sigbinan ng pamilya nila. Sigbinan? Mga nag-aalaga ng sigbin. Mga nilalang na nasa banga. Pinapakain ng uling at inuutusan na magnakaw. Ganon? Parang kalokohan lang naman yan. Hindi naman sa paninira. Pero kung binabalak mo na tanggapin ang trabahong alok sa'yo, pag-isipan mo munang mabuti. April 10, 1980. Hapon. Muling nakita ni Jared ang magandang dayo. Kausap ang kanyang Tito Nolan. Tinanggap na ng babae ang alok na trabaho sa asyenda. Napag-alaman niya na Rhea ang pangalan noon. Inasahan ni Jared na kagaya lang si Rhea ni Ayla. Ngunit nagkamali siya. Basta pamalaan mo lang itong lugar. Ano man ang makita mo, marinig o mapansin mo na labas sa trabaho mo. Pabayaan mo. Paano pong labas sa trabaho ko? Halimbawa, makarinig ka ng ingay sa kwarto. Ano mang ingay na marinig mo, pwede mong hindi pansinin. Hindi mo yung problema. Pwede ko hindi pansinin, pero hindi po bawal? Gusto ko ang ugali mo, Iya. Oo, hindi bawal, pero Pero po, ano mang malaman mo o makita mo, responsibilidad mo na ilihim. Mali. Ang ibig kong sabihin, bawal mong ipagkalat. hindi naman po ako chismosa. Pero ang nasa paligid, oo, Hindi po ako dumadaldal ng walang mabigat na dahilan. At kung sakaling meron man, tinitimbang ko pa din ang sitwasyon kung dapat ko bang gawin ang isang bagay o hindi. sana nga. At sana kapag nasa isang mahirap na sitwasyon ka na, sana maalala mo ang mga sinabi mo. Sabi ko na sa iyo, kapag papalubog na ang araw, umalis ka na. Di pa po kasi tapos yung ginagawa ko. Kahit na! Delikatong panahon ngayon. Narinig mo sina Mang Reden? May kakalat-kalat daw na aswang. Meron ding nagaganap na nakawan. Malapit lang naman po ang amin. Iha, huwag ka naman sanang ikalalaki ng ulo mo. Pero maganda ka. Kung ang mga babae nga na may simpleng anyo na halay, abay, ako, kinakabahan talaga ako para sa iyo. Ihahatid ko na po siya. April 10, 1980. Mapagabi na. Puno ng kuryosidad ang tala ni Jared. Bakit nandun pa rin si Rhea? Madilim na ang paligid. Narinig niya na paalis ito at sinisermo na ng tsuhin niya na nag-aalala sa kapakanan nito. Nagpasya si Jared na ihatid si Rhea. Hindi lang dahil gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ng babae, kundi dahil din sa kagustuhan niyang mabistahan ang mukha ng lalaking nang api sa kanya. Ayun na. Salamat sa paghahatid. Ako si Red. Red. Ako si Rhea. Alam ko. Narinig ko kanina. Oo nga. Bakit mo ginusto magtrabaho para sa kanila? Bakit naman hindi? Hindi ka ba natatakot? Ang daming bali-balita tungkol sa asyenda.
Saka na ako matatakot kapag napatunayan ko ng totoo yung mga chismis. Alam mo ba kung anong mas nakakatakot? Ano naman? Ang bila ng tao at ang mapanghusgan lang isipan. Lalo na yung mga taong parang walang sariling bait na naniniwala agad sa mga sabi-sabi. Ganun ba? Ikaw ba? Anong ginagawa mo sa kanila? Wala lang siguro akong pagpipilian. Anong... Ginabi ka yata. Clinton? Anong ginagawa mo dyan? Inaabangan kita. Nag-aalala ang tita mo. Dapat daw kanina ka pa umuwi. Sino naman yung kasama mo? Si Red. Oh, Red, sandali! Hala, umalis na siya. May kabastos ang angkin ng lokong yun. Na hindi man lang nag-alis ng sombrero. Baka nahihiya lang. May kailangan ka ba sa akin? Yayayain sana kita sa amin para magapunan. Saka na lang siguro. Pagod ako eh. Madami ako inisikaso kanina. Dapat talaga siguro sa amin ka na lang nagtrabaho. Hindi kita papagurin ng ganyan. Hindi naman ako pinapagod ni Namang Nolan. Gusto ko lang talagang ginagawa ko kaya pinagpapaguran ko. O paano, saka na lang ha. Ingat ka pag uwi. Gabi ng Abril 10 taong 1980, hindi makatulog si Jared. Hindi maalis sa isipan niya si Rhea. Kine-question niya ang sarili niya kung nagkakagusto ba siya sa babae. Pero matagal na niyang nilimot ang ganoong damdamin mula nung maging isang halimaw siya sa mismong ika-15 taon ng kanyang kaarawan. Nagpasya siyang lumabas upang magpahangin at makapag-isip na naging isang pagkakamali niya. Iba pa din ang kapayapaan ng dala ng gabi. Kung di ka pa naman gago, sa dami ng pwede mong pormahan, si Rhea pa? Sino ka bang hayop ka, ha? Gabing-gabi na, nakasombrero ka pa ng magsasaka. Sa ayos mo, hindi ako magkakamali na isa kang hamak na hardinero. Visit ka! Tama yan. Mamaluktot ka. Matakot ka sa akin. Tandaan mong pangalan ko, hardinero. Ako si Clinton. Akin si Rhea. Makita pa kita na lalapit-lapit sa kanya, papatayin kita. Hayop ka. Hayop ka, Clinton. Hindi ka pa din nagbabago. Hayop. 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 Bakit ba hindi ka pa sunduin ni Satanas? Angatin ninyo! Makita natin ang lintik na pagmumukha ng gago. May itsura palang gunggong. Kaya malakas ang loob? Isa. Anong sinabi mo? Sabi ko, matapang ka lang dahil may mga kasama ka. Pero hindi mo kayang lumabang mag-isa. Gago! Hetong sayo! Talagang magsasama ako. Ano ko? Bano? Nasusugod sa laban ng walang backup? Eh kung may kutsilyo ka. Ngayong natitigan kita, alam mo may kamukha ka. Di ba? Di ba? Oh, meron! Oo nga no. Kahawig mo yung babakla-bakla na Jared na yon. Ikaw ba si Jared? Ha? Wala to. Kapareho lang nung si Jared bading. Ang tanging pinagkaiba nila, maganda lang pangangatawan nito. Pero banban. Pwe! Oo. Gagong yun eh. Bakla. Sukat higitin ang dila nung si Greg. Bobo si Greg eh. Nagpahagip.
Kaya ikaw, Red daw ang pangalan mo, sabi ni Rhea. Ayan! Bagay na sa'yo ang pangalan mo. Pinapula na kita. Tandaan mo, ha? Akin si Rhea. Kapag nakita pa kita na kasama niya, gagawin kitang pataba sa lupa! Bakit ako? Bakit lagi na lang ako? Bakit? Bakit hindi naman ikaw? Sinong nandyan? Shit. Bakit ang aga ng babae ito? Inutusan ba siya ni Tito Nolan na pumunta ng maaga? Galaw, Jared. Makikita ka. Galaw. April 11, 1980. Tanghali. Puno ng katanungan si Jared sa pahina ng kanyang talaan. Pero may bakas ng kaunting tuwa at paghanga. Detalyado niya isinalisay sa petsang nabanggit ang naging trato sa kanya ni Rhea at ang naging palitan nilang dalawa. At sa unang pagkakataon, isinawalat ni Jared sa isang estranghero ang kanyang naging mapait na karanasan na naging dahilan ng kanyang pagiging dinusta. Patay na. Isusumbong niya ako sa mga tao. Isang tili lang niya. Malalaman na ng lahat kung ano ko. Patawad, Tito Nolan. Mawawalang saysay po ang lahat ng ginawa niyong pagpapagod para sa akin. Anong ginagawa niya? Anong... Totoo ka nga, no? Nakakapagsalita ka ba? Huwag kang sumigaw. Sige na, parang awa mo na. Nakalawit! Anong sinasabi mo? Magdamit ka! May nakalawit! Ay, ano ba yan? No, sorry. Aray, Teka, diyan ka lang. Kukuha lang ako ng damit at mga gamot. Si Radka, di ba? Yung hardinero? Galing ka ba sa... hindi. Hindi? Sigurado ka ba? Sa ngayon hindi. Pero hinihiling ko na sana. Sana... Kung pwede nga lang... Sana nilapa ako na lang siya. Baka pwede kumalma ka? Anong... Bakit siya nakapikit? Teka, umalis ka muna sa pagkakayakap sa braso ko. Pinipigilan kita na maging sobrang emotional. Ha? Ano namang kinalaman nun? Hindi ko alam. Pero nang kumalma ka kanina, nagbalik anyo ka sa pagiging tao. Naisip ko na baka magbalik ka sa anyong yun. Baka maihina ako sa takot kapag nakita ko pa ulit ang anyo mo na yun. Pakiusap. Sige, pero bumitaw ka na. Yung bibig mo, nakiskis eh. Baka mamaya, ibang klase na ng halimaw ang magising sa pagitan ng mga hita ko. Sorry. Anong ginawa mo? Sir Nolan, ano po kasi... Teka, Rhea. Gusto kong marinig ang ano naman nangyari sa pagmumukha mo, Jared? Jared? Pero ang sabi po niya... Magsiupo muna tayo. Magpapaliwanag kami. Siyang lihim sa bahay na ito, Rhea. Siya din ang sinasabi ko sa'yo na pwede mong ignorin. Parang ang hirap naman pong ignorahin kung nakakita po kayo ng totoong aswang.
Sa harapan niyo? Nagpakita ka. Pero, walang buwan niya yun. Hindi ko din po alam. Baka po dahil sa sobrang galit ko. Dahil nagkaharap na po ulit kami. Siya ba ang may gawa sa'yo niyan? Hindi ka lumaban? Bakit? Para saan pa? At pinaturuan kita ng self-defense. Saan na napunta ang workout mo? Hindi ko po alam. Galit na galit po ako sa sarili ko. Pakiramdam ko nagbalik lang ang dati. Wala pa din akong magawa. Nanigas lang ako. Sinambot ko lang lahat. Mawalang galang na po, pero siguro po aalis na lang muna ako. Hindi, dito ka lang. Ayan at nakita mo na si Jared. Mabuti pa na malaman mo ang lahat. Jared, ako bang magsasabi o Ako na po. Ria, bago ako magsimula, gusto ko ipaalam na ang ikwento ko sa'yo ay tungkol sa pagkatao ng kaibigan mo na Clinton na hindi mo alam. Si Clinton? Mauunawaan ko kung ayaw mong makinig. Pwede ka nang umalis. Hindi. Gusto ko marinig. Ayoko magtunog na ninira. Nasa akin na yon kung maniniwala ako o hindi. Ilang taon na ang nakalilipas sa isang community high school ng isang probinsya. May isang estudyante ang nabubuli ng anak na isang dayong mayamang mag-asawa. Nasa simula pa lang ay nagpasiklab na sa pagreregalo sa mga guro. Ang naturang estudyante na nabubuli ay lokal sa probinsya at nag-iisang anak ng mayaman, ngunit tahimik na pamilya. Walang nakakaalam na nangyayari hanggang sa Mama Ada, sorry po dahil po sa magtatanggol niyo sa akin. Jared, hindi ko pinagsisisihan na nakialam ako. Natatakot ako para sa'yo. Baka dahil sa pambubuli nila sa'yo, makahulagpos ka. At kung anong magawa mo. Sayang ka. Masisira ang kinabukasan mo. Pero napahamak po kayo. Naalis po kayo sa trabaho nang dahil sa pagkampi niyo sa akin. Jared? Anong ginagawa mo dito? Jared, pasensya na. Hindi naman kita gustong iwanan sa ere. Pero lumapit kasi sa akin si Clinton. Sabi niya, mali lang ako ng intindi. Nakikipagkaibigan lang sila sa'yo. Pakikipagkaibigan? May sira ka pa sa ulo, ha? Hinubaran ako ng pantalon at brief sa harap ng mga kaklase natin. Pinagpapalo nila ako sa puwet habang nagtatawanan. Nagbibiro lang naman daw sila. Hindi naman nila sinasadya ni na Greg na mapahiya ka. Naririnig mo bang sarili mo? Kung ikaw ang upara ng kapwa mo babae, sa harap ng ibang tao, masasabi mo pa ba yan? Nag-sorry naman sila kanina sa'yo, diba? Hindi ba pwede na... Ay, alam, mabuti pa umalis ka na sa harapan ko. Ayoko na magsalita ng masama. Grabe ka naman, Jared. Parang hindi kayo magkaibigan ni Aylan yan. Kita mo, oh. Umiiyak na siya. Hayop ka! Tayan mo ako! Ano pa bang gusto mo, ha? Tigilan mo na ako, utang na loob! Jared, alam ko napasobrang biro namin. Pero, baka naman pwede na magsimula tayo. Lumayo ka sabi! Nasusuka ako sa'yo! Ang iba manuloko mo ng bait-baitan mo, pero hindi ako! Alam kong likaw ng bituka mo at ng mga barkada mo! Mga hayop kayo! Clinton, umalis ka na lang. Hayaan mong kumalma na muna si Jared. Alam mo pala di alam mo din na hindi ito matatapos dito. Lagot ka. Hayop! Jared, wag! Gusto lang niyang mapahamak ka! Sige lang, Jared. Ituloy mo. Ituloy mo habang nakatingin ang principal at guidance counselor. Wala ka palang Sinisigurado ko na meron siya. At sigurado na mas malaki ang sayo.
Ha? Hindi kayo Pero yun na lang ang malaki sa'yo. Ewan ko lang sa pagkalalaki mo. Baka singliit lang din ang kokote mo. Kaya dinadaan mo na lang sa pangahayop ng kapwa mo. Lintik kang gaga ka. Ganyan ba dapat ang teacher? Hindi na ako teacher dito. O nalimutan mo na? Hindi ba't sinigurado yun ang mga magulang mo? Bakit? Nainsulto ka? Lakad! Magsumbong ka sa mga magulang mo. Wala na akong ikatatakot. Sakto. Nakatingin sila dito, oh. May araw ka rin sa akin, Jared. Mag-iingat ka. Makakapanakit ka ng kahit na sino. Makakalusot ka sa bawat kasalanan mo. Pero hanggang dyan ka na lang. Kawawa ka naman. Jared, happy 16th birthday. Hetong regalo ko sa'yo. Salamat, ma'am. Aalis na ako. Agad-agad, ma'am. Oh, huwag kang malungkot. Palagay ko madadalas ako dito. Talaga, ma'am? Oo. Kita mo yung bahay sa may bukana? Sa ate ko yun. Dadalasan ko ang dalaw sa ate ko para madalaw din kita. Sige, ma'am. Sabi niyo yan, ha? Pero sa ngayon, hayaan niyo na ihatid ko na muna kayo sa may sakayan. Bawal tumanggi. Happy birthday to me! 16 ka na, Jared! Sabi ni Lola, kapag daw nag-16, magagandang bagay ang naghihintay. Uy! Si Jared! Masaya ha? Hindi mo ako inimbita sa birthday mo? May maganda pa naman akong regalo sa'yo. Siguro sa susunod na taon. Padaan na lang ako, Clinton. Uuwi na ako. Ang lamig mo naman. Sumama ka na muna sa amin ha? Bitiwan niyo ako! Uuwi na ako sa amin! 16 ka na eh. Dapat may binyagan. Tama na! Uuwi na ako! Hinihintay ako ng mga magulang ko! Oh, hinihintay siya ng magulang niya. Eh di wag nating paghintayin. Ha? Anong ginagawa niyo sa akin? Huwag! Tama na! Bitawan niyo ako! Diba, sabi namin sa'yo, kapag 16 na, dapat may binyagan. Wala ka namang girlfriend eh. Ha? Patay na patay pa sa akin si Ayla. Parang ngasong nag-iinit yon sa kasusunod sa akin. Regalo ko sa'yo, si Whitney namin. Dalaga pa yan. Hayop ka, Clinton! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Stateside yang si Whitney. Pasalamat ka sa akin. Yan ang bibinyag sa'yo. Clinton, pauwi niyo na ako! Lilibutin ko na lang to! Iisipin ko na lang na masamang biro! Pero Jared, hindi ako nagbibiro. Ayaw mo nun? Ang exotic ng first time mo. Aw! Iwan niyo na ako, dami! Oy, Greg! Tulungan mo nga si Jared natin kung paanong maging barako. Tulog pa eh! Yan! Ganyan nga! Oh! I-position niya na si Whitney! Iwan niyo sabi ako eh! Greg! Meron mo ba tulog? Ah! Ma? Pa? Anong nangyari sa akin? Bakit? Bakit po ako? Ha? Ah! Ang lupit. Ang lupit-lupit naman. Tao ka pa ba?
Clinton. Eto ang panyo. Oh. Matapos ang gabing yun, parang sinalot na din ang pamilya ng kapatid ko. Ang tatay ni Jared. Kumalat ang balita na mga sigpinan sila. Sigbinan? Di ba mga nilalang yun na nakalagay sa banga? Inaalagaan ng isang pamilya at pinapakain ng uling? Yung nagnanakaw ayon sa utos ng pamilya nag-aalaga? May alam ka pala sa aswang. Wala po. Si Clinton lang po nagsabi sa akin. Sigurado ko na sa amin niya ibinibintang ang pagiging sigbinan. Magandang umaga po, Titi Nol. Oh, Jared? Nalinti ka na. Jared? Ikaw nga ba yan? Ayla, mabuti pa. Ay umuwi ka na muna. 3 buwan ako nagsilbi dito. Niho, hindi mo nagawa sa akin. Ikaw ba yung nasa kwarto? Hindi mo maling ako binati. Alam mo bang hinanap kita? Saan ka ba nanggaling? Anong nangyari sa'yo? At bakit kita babatiin? May ganun ba tayong uri ng relasyon? Kay lupit mo, Jared. Best friends tayo. Kahit kailan, hindi yun nagbago. Nagbago ang lahat, Ayla. Nang traidorin mo ako. Tinapos mo na din ang pagkakaibigan. At anumang tiwala na meron ako para sa'yo. Walang oras na hindi kita inisip. Nagpaalala ako para sa'yo. April 12, 1980. Puro ng agam-agam ang laman ng talaan ni Jared. Hindi muna bumalik si Rhea sa kanila. Nagpaalam ito na mag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay. Ngunit nangako na pananatiling lihim ang nalaman. Pero ipinagpaalam niya na sasabihin niya sa inang niya ang totoo. Nakauwi na pala siya kung ganon. At nalaman mo na ang totoo sa pagkakasibak ko sa trabaho. Opo. Ang pinoproblema lang po ni Sir Nolan ngayon ay kung tutupad si Ayla sa pangako niya na ililihim na muna ang nalaman niya. Bulag ang bata na yon sa pag-ibig. Nakakaawa siya, anak. Pag-ibig pa ba na matatawag yun, inang? Obsession na yun. Lalo't hindi niya pinapansin ang maling gawain ng lalaki. Hoy! Kayong magnanay, dito muna kayo ha. Nagkayayaan ng ilang kababaihan na magmadyong sa bahay ni Araceli. Pupunta ako. Sigurado ka ba? Mukhang uulan. Kanina pa nagkukulog. Ay nako, walang ulan ang makakaawat sa amin. Diyan na kayo. Magiging okay lang ba si tita? Baka magkasakit yung kapag nabasa ng ulan. Alagaan na lang natin kung sakali. Si Ate Ditas yun! Ano? Isang katawan ang muling nakita ng gabing yun sa isang bakanting lote na puno ng talahib. Ang dahilan kung bakit tumuli si Ditas ay dahil nakakita siya ng mata sa daanan o mas tamang sabihin na naapakan niya yun. Nang makuha ang katawan, wakwak yun mula lalamunan hanggang sa pusod. Wala nang atay at puso at kapansin-pansin na may bahid yun ng uling sa braso, binti at mukha. Pakiramdam ko, nakatitig pa na sa akin ang mata na yun. Nakakapangilabot, nakakadiri. Kumalma ka muna, ate. Ang presyon mo. Tita, heto bang tubig? Uminom na po muna kayo. Ako na pong titingin. Ingat ka, anak. Sino yan? Rhea? Ako ito si Clinton. Clinton! Tuloy ka! Hoy, teka lang. Anong nangyayari sa'yo, ha? Saglit lang. Medyo nalalambot ako. Ano naman nangyari sa'yo? Nasa gitna kami ng pagroronda nang marinig namin ang tili. Akala ko talaga ikaw yun. Dahil malapit lang sa bahay ni Aling Ditas.
ang pinanggalingan ng tili. Clinton, Kung alam mo lang, kung ano-ano nang tumakbo sa isipan ko. Buti na lang ayos ka. mabuti pa tumuloy ka na muna. Ipaghahanda kita ng maiinom para kumalma ka. Sige, mabuti pa nga. Ano kaya kung umalis ka na sa trabaho mo sa asyenda? Bakit naman? Sa dumadaming kaso ng gulo rito, binabalak namin na pasukin ang asyenda at questionin ang mga nakatara doon kasamang mga tauhan nila. Baka madamay ka. April 13 to 19, 1980. Isang lihim ang hindi sinasadyang nalaman ni Ria at isinawalat niya yon sa magtsuhin. Puno ng pag-aalala para kay Ria ang laman ng diary ni Jared sa nakatala na petsa. Hiniling ni Jared na tigilan na ni Ria ang pag-alam sa mga pangyayari dahil sapat na sa kanya na nalaman niya ang totoo. Ngunit naniniwala si Ria na uulit pa ang may sala kung hindi dadalain. Good morning, Ria. Clinton, good morning din sa'yo. Aga mo ah. Maaga kasing nagising si na mama. Paluwas sila para sa trading business namin. Siya nga pala. Nabalitaan ko na umalis ka daw sa trabaho mo sa asyenda. Buti naman at sinunod mong payo ko. Ang totoo niyan, Clinton, humihila ako ng pahinga. Ha? Eh bakit hindi ka patuloy nagpaalam? Kilala mo naman ako, di ba? Alam kong concern ka sa akin. Pero ayoko na magdesisyon ng dahilan sa mga sabi-sabi. Ria, sa syudad, maaaring walang basihan ang ilang alingas-ngas. Pero sa ganitong kaliit na lugar, kapag nagkaroon ng usap-usapan, may basihan yun. Salamat sa pag-aalala mo. Pero gusto ko wala akong panghihinayang o pagdadalawang isip kapag gumawa ko ng desisyon. Sige, okay na. Naintindihan ko na. Pero baka naman, pwedeng paunlakan mo ko sa tanghalian? Medyo namimiss ko na din kasi nasabay tayong kumain. Oo nga, no? Lagi pala tayong sabay kumain sa school canteen nun. Sakto, nagpaluto ako ng marcon. Paborito mo yun, di ba? Ay, Clinton, kung alam mo ng paborito ko yon, alam mo na din na alam ko kung gaano katagal ihanda ang putahe na yon. Sinadya mo na ipaluto dahil umaasa ka na papayag ako. Hindi ba? Respeto sa naghirap sa Morcon. At saka dahil na-miss ko ng kasabay kang kumain, sige, pupunta ako. Yun! Salamat naman. Iyain na din natin si Mama Ada. Aalis ako. May iniutos sa akin si Ate Ditas. Ma'am, nandyan po pala kayo. Good morning po. Good morning din sa'yo. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Hindi na ako teacher. Matagal na. Clinton, nandyan ka pala, iho. Oh, good morning po, Tita Ditas. Nagyayaya ng tanghalian si Clinton. Doon sa kanila. Baka gusto mong sumama. Sayang naman. Naka-schedule na ako sa salon ngayon. Eh baka magalit ang parlorista. Ganun po ba? Oh, sige, next time na lang po. Ikain mo na lang kami. Ria, huwag mo namang tanggihan itong si Clinton. Pumayag na po siya. Aba, mabuti naman at hindi na nagpakipot. Sige po, babalik na po muna ako sa bahay. Ria, mamaya na lang. Susunduin kita. Hindi kita maintindihan, Ria. Tia? Nakasama mo sa trabaho yung si Clinton. Pero hindi mo man lang pinatos. Kaibigan ko lang po siya. Ay nako, gaga ka. Package deal na yan, oh. Guwapo, mayaman, mabait, responsable. Mature din. Ano bang inaayaw mo? Diyan ka na nga. Ay, kinukonsumi mo ko. Ang ganda nga ng back garden nyo, no? Oh, di ba? Kung
kung pumayag ka na sa amin magtrabaho at maging secretary ko, secretary, araw-araw mo makikita ang garden na yan. Talaga ininisot mo yan eh, no? Baka lang naman. Clinton, minsan nung bagong kakilala pa lang kita, nabanggit mo sa akin na may pagkapilyo ka. Nung estudyante ka pa lang. Oo. Medyo. Pero, bakit bigla mong naitanong? May nagawa ka bang pagkakasala sa iba? Anong? Ayla naman! Sorry, hindi ko sinasadya. Magluluto na lang ako ng panibago. Yung Morcon ba talagang nadali mo? Anak ka ng Clinton, ano ba? Kaysa murahin mo si Ayla, gamutin mo na muna kaya sugat niya. Nagdudugong pinti niya, oh. Oo, sige. Teka, kukuha lang ako ng first aid kit. Ayla, halika muna dito. Lumayo ka dyan sa mga bubog. Ano yon? Kumalma ka na muna. Nanginginig ka, oh. Ayaw na ako ng tuluyan ni Clinton. Hindi na naman niya ako kikibuin. Ang simple lang naman ang inuutos niya, hindi ko pa nagawa. Ano? Hindi mo naman sinasadya yun eh. Hindi mo naiintindihan. Ibang magalit si Clinton. Ayaw niya na nasisira ang plano niya. Kilala ko siya. Kailangan bumawi ako. Kundi iiwan na talaga niya ako ng tuluyan. Baka noon, ganun siya. Pero ibang Clinton yung nakilala ko bilang teacher. Mabait siya at malawak ang pangunawa. Hindi mo siya kilala. Kasalanan mo to eh. Ano at tinanong mo ang kasumpasumpang bagay na yun? Ano yung kinagagalit mo? Ayoko nang maalala pang gabing yun. Teka! Ayla! Sandali! Pabayaan mo na yon. Nag-iinarte lang yon. Inutusan mo ba si Ayla magluto ng morcon? Ha? Oo. Magaling magluto ang babaeng yon ng kahit ano. Di mo man lang kinapang damdamin niya. Anong sinasabi mo dyan? Tropa kami nun. Clinton, maayos na taong pagkakakilala ko sa'yo. Wag mo sana hayaang masira yun. Hindi kita maintindihan. Nagtatanga-tangahan ka ba? O talagang iniignora mo lang siya? May gusto sa'yo si Ayla. Kitang-kita kung paano kanya sundan, tingnan at sundin ang hiling mo. Close lang talaga kami. Ano ka ba? Chill. Walang babaeng iiyak ng ganon. At maghihirap na ipagluto ang ibang babae na bisita ng lalaki na gugustuhan nila kung tropa lang tingin niya sa'yo. Kakausapin ko na lang si Ayla. Huwag ka na magalit. Mula nang mapunta ka rito, hindi na tayo nagkakausap tulad ng dati. Nung nasa school pa tayo. Sige, okay. Pero ayusin mo yung kay Ayla ha. Kawawa naman kasi. Sige. Pakibigyan na lang muna sa Ria ng maiinom. Ah, bakit? Ano meron? Naubusan kami ng uling eh. Nalimutan siguro nila mama na bumili. Uling? Aanhin ang uling. Meron sa may kanto. Ang alam ko, Para sa pugon. At saka mahilig sa pag-ihaw si Papa. Madali pa namang mag-init ang ulo nun. Teka lang ha. matatagalan si Clinton ha. Excuse me, saan ang CR nyo? Ah, ganun ba? Sige, salamat. Laki din ng bahay na to ah. Halos kasing laki ng kina Jared. Ano yun? Naku po! Ano yun? Anong nakita ko? Anong gagawin ko ngayon? Ria, anong ginagawa mo sa initan? Matutusta ka niyan. Sir Nolan! Naku po, putlang-putla ka. Halika, tumuloy ka muna sa inyo. Sasamahan kita. Buti na lang at pauwi na ako sa amin.
Anong ginagawa mo doon sa daan? Sarap ng bahay nyo. At nakasalampa ka sa alikabok. Mang Nolan, mukhang alam ko na po kung sino may pakana ng pagbibintang na sigbina ng mga magulang ni Jared. Nakakakilabot kong isipin pero Mabigat talaga kung taong malapit sa'yo ang sangkot. hindi po kami ganun kalapit. Pero nalulungkot po ako sa nasayang na tiwala. At sa tingin ko po, dapat nang matuto si Jared na lumaban pabalik. April 20 to 26, 1980. Isang buong linggo na puno ng tungkol kay Rhea ang laman ng talaan ni Jared. Kapansin-pansin na hindi na ganun kalungkot ang mga nakasulat doon. Maging ang muling paglabas ni Jared at pagpapakita niya sa mga lokal doon ay nakatala, puno ng pag-asa at umuusbong na paniniwala sa sarili. Parang hindi magandang ideya ito. O anong gagawin mo? Maglungga? Tama siya. At saka matagal na kitang sinabihang lumabas. Ayaw mo lang sumunod. Huli po akong lumabas. Nabugbog ako. Pwes, gamitin mong aral mo yun. Tama siya. Maiwan ko muna kayo. May bibilin lang ako sa may likod ng palengke. Sige po, ako nang bahala kay Jared. Rhea, Good morning, Clinton. good morning. Kasama mo pala yung hardinero ng asyenda. Sakto. Nagbabala kasi si Mama na magpaayos ng mga halaman namin. Baka... Hindi siya hardinero. Oo nga naman. Nakaporma ka pala ngayon. Red, di ba? Siya si Jared. Pamangkin siya ni Sir Nolan. Jared? Kumusta, Clinton? Long time no see. Jared! Oo naman! Paano ba kita makakalimutan? Ang laki na ng katawan natin Kailangan magbago. Para masabi na may progreso bilang tao. Kahit na papano. Yun namang tama, di ba? Oo. Tama ka doon. Sige, mauna na ako. Rhea, saka na lang. Inilabas mo pala si Jared. Kumusta naman? Ayos lang ba siya? Opo. Kung nakita niyo lang inang ang mata ni Clinton, grabe. Parang kakasya po ang palanggana sa laki. Anak, nag-aalala ako para sa'yo. Ano kaya kung pabayaan mo na lang ang pamilya ni Jared? Ang umayos ng problema nila. Bakit naman po, inang? Kilala ko sina Clinton. Ibang klase ang pamilya ng mga yon. Kaya nilang magmukhang mabait habang gumagawa ng kahayupan. Lalo na si Clinton. Mahihiya ang hunyango sa pagbabalat kayo ng isang yon. Hindi habang buhay makakalusot siya, inang. Hindi na siya bata para patuloy na magtago sa saya ng mga magulang niya. Basta't anak, mag-iingat ka. Mag-iingat po ako. Itahimik mo yung bunganga mo. Kung alam mo kung anong makakabuti sa'yo. Boses ni Clinton yon. Dito tayo, inang. Anak, masamang nakikinig sa usapan ng iba. Anong gusto mong gawin ko, Clinton? Magsinungaling na naman? Ang laki ng naging pagkakasala ko kay Jared noon. Pinili kita. Nanunumbat ka ba, ha? Hindi. Pero alam ko, mali ang hinihiling mo sa akin. Totoong isang aswang si Jared. Pero hindi totoong siya ang pumatay kay Aling Petra. Nakita kita nung gabing yun. Ikaw ang pumaslang kay Aling Petra. Hindi ka! Manahimik ka nga! Ang sasabihin mo kay Ninong ay kung anong sinabi ko sa'yo na sabihin mo. Sa hasyenda! Sa dulo! Pumunta ang nakita mong nilalang na pumaslang kay Aling Petra! Ayoko! Tama na! Hindi ko na kaya! Hanggang kailan mo pa ako gaganituhin? Kahit ang mga ninong at ninang ko, ipinahama ko ng sundin ko kayo ng magulang mo. Sabi niyo sigbinan sila. Dahil yun ang totoo! Hindi! Dahil alam kong totoo. Nakita ko na sa bahay ninyo nang galing ang maiitim na mga nilalang na yon.
kausapin ka ni Mang Reden. Ang sinabi mo pinaalagaan ng mga yon sa inyo ng magulang ni Jared. Ipapahamak mo ba ako, Ayla? Matitiis mo ba ako? Clinton, hindi pa naman huli ang lahat eh. Kung aamin ka ngayon, maaayos ang lahat. Alam kong tutulungan ka ni Mang Reden. Ninong mo siya eh. Anong maayos? May sira na bang bungo mo? Nakita mo ba kung anong ginawa ng mga taga dito sa pamilya ni Jared? Oo. Pero sa tingin ko, mapapatawad naman kayo ng mga taga dito. Magandang relasyon niyo sa mga tao at magaling kayong makisama. Kumpara sa mga magulang ni Jared na nakakulong lang sa bahay. Sabihin na natin na ganun nga. Pero hindi si Rhea. Si Rhea? Yung dayo na bitbit mo noong magbalik ka? Ano naman kung hindi kanya mapatawad? Isa lang naman siya. Nandito naman ako para sa iyo. Si Rhea lang ang mahalaga sa akin. Katumbas ang buong mundo si Rhea at ang opinion niya sa akin. Magalit na ang lahat sa akin, wag lang siya. Ang lupit mo, Clinton. Ang lupit-lupit mo. Alam mong matagal na kitang mahal. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo. Palagi kang may puwang dito sa puso ko, tandaan mo yan. Kaya naman, sige na. Tulungan mo naman ako, ha? Last na to. Pangako. Pero nakakaawa si Jared. Papatayin siya ng mga taga dito. Pangako. Hindi ko siya pababayaan na masaktan. At saka, para na din sa kapakanan niya ito. Gusto mo bang si Rhea pa ang magpahamak sa kanya? Ano? Hindi mapagpatawad na tao si Rhea. Matindi ang paniniwala niya sa tama at mali. Kaya ako nga siya hinangaan dahil doon. Sa tingin mo ba, makakaligtas si Jared kapag nalaman ni Rhea ang totoo? Pero mukha namang mapagkakatiwalaan si Rhea. Maniwala ka sa akin. Concerned ako para kay Jared. Mas mabuti nang mapalayas na lang siya dito. Kagaya dati. Kesa mapahamak pa siya. Hindi ko alam. Nalilito ako. Mahal mo ako, di ba? Pakinggan mo lang ang bulong ng puso mo. Malalaman mo ang kasagutan. Hayaan mo munang pag-isipan ko ito, Clinton. Naniniwala ako makikita mo na tama ako. Hayop ka, Clinton. Napakahayop mo. Anak, kumalma ka. Kalmado ako, Inan. Masakit lang po ang loob ko. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Pero malinaw ang isipan ko. Hindi pwede ipagpatuloy pa ni Clinton ang kawalanghiyaan niya. Panahon na para matutunan niyang ibig sabihin ng pagiging matanda. Lumipas ang isang linggo. Ang Abril ay naging Mayo at wala nang natagpo ang katawan. Ngunit talamak ang nakawan na hindi maiparating sa ikanaukulan. Patuloy ang pagdami ng kaso nang nakakita ng itim na nilalang na siyang may kagagawan sa nakawan sa mga bahay na pawang mga antigong alahas at mamahaling bagay ang kinukuha. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na bahay ng tiyahin ni Rhea ang nabiktima ng pagnanakaw. Salamat sa inumin. May leave na po ba kayo? May ilan na nagtuturo sa asyenda. Kahit ang aking inaanak na kaibigan ni Jared ay nalulungkot. Hindi siya makapaniwala. Mang Reden, kayo po bang personal na kumukuha ng mga datos? Kinakatulong ko si Clinton. Ang sipag nga ng bata na yun eh. Pero nakausap niyo na po ba mismo ang mga sinasabing saksi? Naiintindihan kong agam-agam mo, Rhea. Hindi na din naman iba si Jared sa'yo, hindi ba? Kalat na nga dito sa atin na malapit kayo ni Jared sa isa't isa. Pero Iha, hindi mo lubusang kilala ang bata na yon. At kilala niyo po silang dalawa? Oo, mula pagkabata.
Dayo lang sina Clinton dito. Pero nakasundo nila agad ang mga taga dito. Mabait na bata yung si Clinton. May pagkamabiro. Kaya minsan napag-iisipan ng masama. Pero marunong humingi ng paumanhin. Mang Reden, Anong nangyayari? Impacto! Demonyo! Maligno! Bitawan mo ang mga alas ko! Hayop! Yung nilalang, ang bahay ko naman ang tinali! Ayun! Pabulin ninyo! Gabi, May 4, 1980. Muling napuno ng pangamba ang nilalaman ng pahina ng diary ni Jared. Naipon ang mga tao sa harap ng hasyenda nila. Ang boses ni Clinton at ni Mang Reden ang nangingibabaw. Hinihiling na mahalughog ang bahay nila. Ngunit nandoon din si Rhea. Nakikipagtalo para sa kapakanan ni Jared. Nang gabing yon, nakita ng lahat ang totoong pagkatao ni Clinton. Nolan, hayaan mo na lang kaming makapasok at mahalughog ang asyenda. Kapatawad na lang tayo, Mang Reden. Kung puro sabi-sabi lang ang dahilan ng panggugulo ninyo, hindi ko kayo mapapayagan sa nais ninyo. Mga saksi na po ang nagsabi. Maging si Ayla po ay may nakita din. Matagal nga po niyang itinago dahil sa pagkakaibigan namin ni Jared. Umasa po kami na magbabago siya. tama ka na sa kasinungalingan mo, Clinton. Rhea? Hindi ako nagsisinungaling. May di lang tayo pagkakaintindihan sa bagay na ito. Habang pwede pang ikaw ang magsabi, sabihin mo ng totoo. Binibigyan kita ng pagkakataon. Ano bang sinasabi mo? May sinabi si Jared sa iyo, no? Naiintindihan ko naman. Natatakot si Jared. Pero nandito ako para protektahan. Ang sarili mo. Ano? Nandito ka para protektahan ng sarili mo at isang kalan si Jared. Ada, ang anak mo. Pakipigilan mo na muna. Wala siyang alam Mang sa... Reden, kahit po ba minsan, kinwestiyon niyo ang sinasabi niyang inaanak niyo? O basta pikit mata na lang kayo naniniwala? Rhea, tama na yan. Taong labas ka. Wala kang alam. At kayo, Tia Ditas, minsan ba, sinubukan niyong alamin ang totoo sa mga kwento na narinig niyo? Hindi, di ba? At anong totoo kung ganon? Ang kumparit kumarin niyo ang mga sigbinan. Rhea, kanino mo naman narinig yan? Kung sino man Sa yan? akin, Clinton. Ikaw? Anong ginawa mo? Mang Reden, patawarin niyo po ako. Nagsinungaling ako. Ay, Diyos ko. Patatawarin. Anong ginawa mo, Ayla? Sir Nolan, ipinahamak ko po ang mga magulang ni Jared noon. Naniwala po kasi ako sa mga sinabi ni Clinton eh. Clinton? Anong ginawa mo? Bakit? Hayop kang baliw kang babae ka! Clinton, umamin ka na. Huwag ka nang gumawa ng mali. Ay! Aswang! Ate! Ay, naku po! Clinton! Oh! Panginoon ko! Anong nilalang yon? Habulin niyo si Clinton! Tumataka siya! Ay sa tanda ko na ito, ngayon lang ako nakakita ng isang aktwal na dinusta. Ulo ng kalabaw, matang nagbabaga sa galit na ubod ng pula. At katawang kaiinggitan ni Adonis na may 6 na kamay. Mang Reden, tibayan niyo pong loob niyo. Kailangan po kayo ng mga tao. May karapatan pa ba ako bigyan ng respeto? Oh Diyos ko, walang kapatawaran ang nagawa ko sa magulang ni Jared. At kay Jared na din mismo. Isa kang hangal, Redentor! Hangal! Lumipas ang 1 linggo. Nanahimik ang buong lugar. Kinalughog din ang buong bahay ni na Clinton at natagpuan ang mga ninakaw na kagamitan at yaman. Maging ang mga banga na naglalaman ng mga alagang sigbin
ng pamilya ni na Clinton ay natagpuan. Kinuyog ng mga tao ang magulang ni Clinton. Ilang araw pa at sumapit ang pista ng San Isidro sa lugar. Oh, paano Ria? Lalakad na muna kami ng nanay mo. Pasan po kayo? Sasama kami ng tiyaditas mo sa Eleher. Sasayaw kami at hihingi ng awa. Lalo na ako, dahil madami akong dapat ihingi ng tawad. Tiyaditas. Ihiling na din ako na maging maayos kami ng aking asawa. Baka maisalba pa ang kasal namin. O kung hindi na, kahit maging magkaibigan na lang kami. Sige po, ingat kayo. Makapagbihis na. Magkikita nga pala kami ni Jared ngayon. Ganun ba? Clinton, anong ginagawa mo dito? Rhea, sa ilang panahon na hindi ako nagpakita, nalaman ko na mali ako. Hindi pa naman huli ang lahat para sa'yo eh. Kaya nga, hihilingin ko sana na tulungan mo ako. Tulong? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi pwede si Jared, okay lang. Iba ang ituturo natin. Pwede namang si Ayla. O kaya ay mga magulang ko. Tutal, nanak mo na naman sila. Hindi na sila makakakontra pa. Ano? Naririnig mo bang sarili mo? Kung ikaw magsasalita, maniniwala sila. Sabihin mo lang na naipit lang ako. Sa totoo lang. Kaya ako nakagawa ng masama ay dahil sa ginigipit ako. Oo, ganun nga. Maaayos din kami ni Jared. Clinton, nung una naaawa pa ako sa'yo. Pero ngayon, pagkasuklam na lang. Umalis ka na sa harapan ko. Parang awa mo na, Rhea. Second chances. Minsan mong inilecture yun, di ba? Bawat tao deserve ng second chance. Second chance? Para lang yun sa mga nagsisisi. Hindi sa kagaya mo na puro kasinungalingan at gustong lumusot sa mga ginawa mong kasalanan. Dala lang yun ang kabataan ko. Pag ako, magbabago na ako. Magmamatured na ako. Alam mo ba, Clinton, ang pagiging matured, hindi lang dahil sinabi mo o dahil sa edad mo. Nagmamature ang isang tao kapag wala ka ng choice kundi ang maging matured. Parang awa mo na, Rhea. Tulungan mo ako. Sige na. Patawad, Clinton. Naniniwala ako na walang kasalanan na hindi pinagbabayaran. At hindi ka exempted doon. Pagbabayaran mo ng mahal sa pinakamabigat at pinakamasakit na paraan ang lahat ng ginawa mo. Napakalupit mo, Rhea. Hindi ka Diyos. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, bakit hindi ikaw? Tama! Hindi ako Diyos. Kaya hindi ako tulad niya na mapagpatawad. Lalong hindi ako santo na tutulong sa tao na nangangailangan. Puno ako ng pagkukulang. Pero alam kong tama sa mali. At mali ka. Pagbayaran mong kasalanan mo. Hindi! Hindi ang mga tulad niyo lang ang magpaparusa sa akin! Makikita ninyo! Ako pa din ang magwawagi sa bandang uli! Ano bang nangyari sa iyo, Clinton? Bakit mo hinayaan na maging ganitong sitwasyon? Bakit? Kinagabihan ng pista, 15 ng Mayo 1980. Normal ang nakatala sa diary ni Jared, pero puno yun ng saya. Inamin din ni Jared na may nararamdaman siya para kay Rhea. Nang matapos na ang selebrasyon, sabay-sabay na umuwi ang pamilya ni Rhea at Jared. Ngunit hindi natapos ang araw na yun ng payapa. Patuloy pa din sila sa fireworks. Damihan niyo ba naman ang donasyon sa paputok? Pero masyadong madilim dito. Dapat talaga madali na ang pagpapatayo ng poste ng ilaw dito. Tama ka dyan, Nolan. Ano ba namang baho nun? Nakakasuka! Aling Ditas,
Ma'am, masaya ako na nakaharang po ako sa oras. Clinton, wag! Tama na! Huwag ka nang manakit! Tumakas na lang tayo! Sorry, Clinton! Sorry talaga! Ayla! Ano gagawin mo? Ang kapatayon ko pa ginawa! Ayla! Diyos ko po! Sa ganitong paraan, magkasama pa din tayong dalawa. Anong ginagawa mo, Ayla? Nagbalik ka na sa Clinton na kilala ko. Kita ko na ulit ang maamo mong mukha. Bitiwan mo ako, baliw! Bitiw! Nasusunog ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Ria! Hanggang sa habang buhay, magkasama tayo, Clinton. Hindi! Ayoko pa! Ayoko pang mamatay! Tulong! Natusta si Clinton at Ayla na magkahugpong dahil hindi bumitaw si Ayla sa pagkakayakap niya kay Clinton. Nang gabing yon, umalis muli si Jared kasama ang kanyang tsuhin upang magpakalayo-layo na. Tanging ang diary niya ang iniwan niya na may nakasulat na, "Habang buhay kitang mamahalin, Ria. Maraming salamat sa lahat." At ilang tagubilin at mga salitang sa tingin ko ay hindi na nararapat pang isalaysay sa sulat kong ito. Anak, gising ka na ba? Opo. Ay, ang ganda naman ng mga bulaklak. Sino may bigay sa inyo, Nay? Idiwan sa pintuan, anak. Jared. Yan ang kabuuan ng salaysay ng aking asawa at ang laman ng diary ni Jared. Abril 13 taong 2001, iniwan na ako ni Ria. Saglit lang ang aming ipinagsama. 15 taon lang. Pero binigyan niya ako ng 5 anak. At sa 15 taon na pagsasama, naging tapat siya sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Taon-taon sa mahalagang okasyon, nakakatanggap siya ng bulaklak kahit noong pumanaw na siya. Lola, may flowers kami. May nagpapabigay daw, sabi ni Lolo. Ria, nagpadala ulit siya ng mga bulaklak. Kagaya pa din na dati. Ganun pa din kagaganda ang mga pulang rosas. Nagselos ba ako sa nagpapadala ng mga rosas? Oo naman. Pero ni minsan hindi namin yon pinag-awayan. Hindi din nagkulang si Ria sa akin na iparamdam kung gaano ako kahalaga sa kanya. Nang ikwento yun sa akin ni Ria, hindi ako makapaniwala. Pero ang diary na ipinabasa niya sa akin na nasa aking pag-aari pa rin sa mga oras na ito ay isang patunay na nangyari nga ang lahat ng yun. Sa panahon na uso ang bullying, hiling ko na sana maging mapagmatsyag ang mga guro. Maging patas sana kayo dahil hindi biro ang bullying. Pinipilatan nito hindi lang ang pisikal, ngunit maging ang mental at emosyonal na aspeto ng isang tao. At sa mga nangaapi, iwasan sana natin maging Clinton, MJ, Maven at Jolina. Baka mamaya, makatagpo kayo ng isang Jared o makagawa kayo ng isang Dinusta. Hanggang dito na lang po